Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, April 8, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bulkang Kanlaon sa Negros Island, sumabog. 8,000 residente inilikas. Pasig Congressional Candidate Ian Sia muling sinita ng COMELEC dahil sa pamamahiya sa katawan ng kanyang dating staff. Meta, inaming namamayagpag sa Facebook ang organized scam centers na promotor ng pekeng impormasyon. 14 na mga bangkay na recover sa gumuhong apartment complex sa Myanmar. Nawawalang mag-asawang Pinoy. Pinangangambahang kabilang sa mga ito. Sa showbiz, Hollywood actress Gwyneth Paltrow pinatakam ang Pinoy fans sa pagluluto ng sariling version ng tocino. Sobrang labig dun sa lugar. At talagang snow everyday, non-stop rain, snowfall. At silipin ang mid-season trailer ng hit action series na Incognito. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Binalot ng asupre o makapal na abo mula sa Bulkang Kanlaon ang ilang lugar sa La Carlota City sa Negros Occidental matapos ang pagsabog ng bulkan nitong umaga ng Martes. Ayon sa Office of the Civil Defense Task Force Kanlaon, nasa 8,000 residente ang inilikas na sa mga evacuation center. Paliwanag ng PHIVOX, nagsimula ang pagputok bandang alas 5:51 ng umaga at umabot naman sa 4 na kilometro ang taas ng ibinugang abo ng bulkan. Nagdeklara na ng 6-kilometer danger zone ng PHIVOX at binabantayan ang posibleng pag-angat ng magma na maaaring magdulot ng mas malakas na pagputok. Sa ngayon nananatili sa Alert Level 3 ang Kanlaon. Ngayon po, patuloy pa rin po ang binibigyan ng serbisyo po. Ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo. Ang DSWD po ay hanggang sa ngayon po, ngayong April 8 ay sinabi po na ang field offices po sa Western and Central Visayas ay closely coordinating po sa mga affected local government units. At patuloy pa rin po ang pagbibigay ng mga provisions of family food packs and non-food items sa ating mga kababayan na naaapektuhan. Kasunod naman ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon, sumiklab naman ang Grasa Fire sa silangang bahagi ng bulkan. Ayon sa PHIVOX, nagmitsa ng sunog ang maiinit na ballistic fragment na ibinuga mula sa bungangan ng bulkan. Tiniyak naman ng Bureau of Fire Protection sa Canlaon City ang pag-antabay sa sitwasyon para maiwasang lumaki pa ang apoy na umabot sa residential area na malapit sa paanan ng bulkan. Mula sa pagbibitiw ng sexual joke, body shaming naman ngayon ang kinakaharap na pambabatikos kay Pasig Congressional Candidate Christian Ian Sia. Dahil rito, panibagong show cause order ang inisyu ng Commission on Elections laban sa kanya. Samantala, pumalas naman na sa Team Kaya This ang beauty queen at Pasig City 1st District Councilor Bet na si Shamsi Supsup, kasunod ng mga kontrobersiya ni Sia. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Hindi pa man humuhupa ang inis ng publiko sa malaswang biro ni Pasig Congressional Bet Attorney Christian Ian Sia patungkol sa mga solo parent. Kuhang-kuha niya na naman ang gigil ng marami matapos ang kanyang pangbabody shaming sa babae niyang staff sa isa muling political event noong April 3. Kahit ang mga staff ko po, typical po, puro lalaki. Isa lang ho ang kasama kong babae. Nung araw, isa lang ang kasama kong babae, si Jaja. Nasa si Jaja? Ha? Nagdadayat ba? Ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat? Oh, hindi. Nung makuha ka na ni Eweng. Mataba ka na. Hindi, kung magkasama tayo, eto na katawan ni Jaja. Give or take.
Hindi ito ikinatuwa ng publiko, lalo na ng netizens at muli siyang binatikos kahit pa bumawi siya sa dulo ng kanyang speech. Pagdating ho sa babae, malinaw po. Ang babae ay nire-respeto at minamahal. Kaya ang Commission on Elections muling nag-issue ng show cause order labang kay Sia para pagpaliwanagin sa muli niyang paglabag sa Anti-Discrimination and Fair Elections Campaign ng komisyon ngayong halalan. Aniya, walang puwang ang propaganda at kabastusan sa pangangampanya at dapat panagutin ang bawat salita at gawa ng mga kandidatong nagpapababa sa kalidad ng eleksyon sa bansa. But for purposes of administrative sanctions or cases, wala po tayong tinatanggap ng mga I am sorry or public apology. Kaugnay niyan, inilabas ngayong Martes ng komisyon ang enhanced version ng Anti-Discrimination and Campaigning Guidelines kung saan dinedeklara ang anumang lugar at political events bilang safe space, lalo na para sa mga botante. Mas ginawa namin specific, mas dinefine namin ang safe space, mas dinefine namin kung ano yung mga other election offenses in relation to acts of discrimination. Paggamit, sabihin na natin, ng mga PWDs sa pangangampanya o kaya paggamit dun sa kahinaan ng ibang grupo dahil sa kanilang kahirapan. Kabilang din sa mga bagong babantayan ng komisyon ang paggamit ng foul language ng mga kandidato, racial discrimination, obscene publications at iba pang uri ng diskriminasyon. Maaari namang madiskwalipika o kasuhan ng election offense na may 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong ang sino mang lalabag dito. Samantala, nag-resign na sa partidong Kaya This si Pasig City District 1 Councilor Candidate Shamsi Supsup. Sa kanyang pahayag sa social media, sinabi niyang salungat sa kanyang mga paniniwala bilang babae, nanay, beauty queen at leader ang mga inasal ng kapartidong si Sia. Aniya, para sa mga kababaihan at kabataan ang desisyon niyang ito. Mananatili rin siyang maninindigan para sa women empowerment, accountability at respeto para sa lahat. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Muling inilunsad ng Philippine National Police at Presidential Task Force on Media Security ang Media Security Vanguard para tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamahayag habang papalapit na ang 2025 midterm elections. Unang inilunsad noong 2022, layunin ng Vanguard na tugunan ng mga banta sa mga journalist at bigyan ng proteksyon kontra panghaharas. Ayon kay Communications Secretary J. Ruiz, mahalaga ang media sa demokrasya at kailangang protektahan ito para magpatuloy ang pagpapahayag ng katotohanan. Binigyang diin din ni PT Farms Executive Director Jose Torres Jr. na dapat agarang umaksyon ng mga ahensya ng gobyerno sakaling may banta sa kaligtasan ng media. Ginit naman ni Ruiz na walang mamamahayag na napatay sa taong 2024. Let us all shield our journalists so they can continue their work as messengers of the news and vessels of public opinion. They are a vital force in our democracy. Their voices and their views must be protected. Isinusulong ngayon sa Kamara ang pagbuo ng Digital Council of the Philippines na uobliga sa social media platforms na isawata ang fake news upang huwag nang kumalat pa. Sa ika-4 na pagdinig kasi ng Kamara ukol sa fake news, lumalabas na organisado at pinagkakakitaan na ang ganitong disinformation campaigns. Sorry to say this Pati nga yung utot ho binibintang sa akin. Nag-viral ho yun Idinaan na lang sa biro ng veteran journalist na si Kabayan Noli De Castro ang pagsasalarawan kung paano laging ginagamit ang kanyang mukha at pangalan sa fake news at disinformation, partikular na tuwing may eleksyon. Sa pagharap ni De Castro sa House Tri-Committee hearing ukol sa fake news, sinabi niyang swerte pa siya kung tutuusin dahil may plataporma siya sa telebisyon para itaguyod ang katotohanan. Isinisisi ni De Castro ang paglaganap ng disinformation sa bansa sa mga vloggers at social media platforms. Naniniwala po ako doon. At naniniwala din akong negosyo ito Pati na po sa mga vlogger, kaya o sila naingganyong mag-vlog, ay dahilan sa kumikita rin sila. Aminin natin, huwag na tayo maging hipokrito dito. Pati ang Meta, alam naman nila yon, negosyo nila yon
Si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, sinisisi rin ng ilang social media influencers na sa kanilang pagsisiyasat ay pasimuno ng organisadong disinformation campaign, partikular na sa isyu ng West Philippine Sea. Sila ang pinakaunang mga tao na nagpakalat ng maling impormasyon na to. Ayon kay Tariela, mula sa influencers, ipapakalat ng dummy accounts ang maling impormasyon na siya namang nire-repost ng netizens, bagay na ikinababahala na ng ilang kongresista. Would you agree with me when I say that maaaring isang strategiya to na ginagamit ng isang banyaga laban sa Pilipinas para magkaroon ng confusion sa ating mga mamamayan? Most likely, this is a state-sponsored misinformation tactic. Walang pinagkaiba sa mga makapili. Kaya yung mga vloggers natin dito na mga makapili, palagay ko merong kalalagyan din yan. Siguro, no? NBI. Meron din, no? Ha? So it means that you could be able to really identify those makapili today. Sa panig naman ng social media giant na Meta, sinabi nitong doble kayod ang plataporma sa pagbubura ng Facebook accounts na nasa likod ng scam centers. Pero aminado rin itong mas mahirap at mabusisi ang pag-regulate sa misinformation. There are topics that are much more difficult, right, and much more highly nuanced and very contextual. And misinformation tends to be, not always, but tends to be more in that. Sa ngayon, isa sa mga isinusulong na solusyon ay ang pagbuo ng Digital Council of the Philippines na mangunguna sa fact-checking at mag-oobliga sa social media platforms na sugpuin ang mga maling impormasyong kumakalat sa internet. Ipinagutos ng House Tri-Committee ang detention order kontra sa vloggers na sina Lorraine Badoy, Jeffrey Celis, Sasa Sot at Mark Lopez. Ipinasight in contempt ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano sina Badoy, Celis at Sasot dahil sa patuloy na pag-iisnab sa mga katanungan ng Kamara. Pinababantayan rin sa Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration ng kanilang galawan. Matatandaang sa kabila ng mga subpoena ay bigong dumalo sa hearing ang tatlo magmula nang gumulong ang pagdinig ng Kamara noong Pebrero. Samantala, ipinasight in contempt naman si Mark Anthony Lopez. Dahil matapos ang pagdalo nito nung nakaraang hearing ay inatake naman ng naturang vlogger ang Kamara na ayon kay Paduano ay maituturing na undue interference o panggugulo sa pagdinig. Sa ibang balita, pagkatapos pa ng Semana Santa, ilalabas ng Department of Transportation ang panibagong alituntunin hinggil sa PUV Modernization Consolidation Program. Base yan sa naging pagpupulong ng 6 na pro-PUVMP Transport Group representatives kasama si Transport Chief Vince Dizon. Ang balitang ito ni Ian Maghanoy. Simula nitong Lunes, malaya nang nakakabiyahe ang ilang mga tsuper ng traditional jeepneys na hindi pa rin nagpapakonsolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Resulta ito ng pagpayag ni Transport Chief Vince Dizon mula sa naunang naging panawagan ng Manibela at Piston sa Special Committee for the Review of the Public Transport Modernization na binuo ng Department of Transportation. Isa itong komite na inatasang makinig sa magkabilang panig ng mga transport groups. Yun nga lang, ang basbas na yan ng DOTR, wala raw kalakip na pag-aanunsyo hinggil sa bagong patakaran sa naturang programa. Kaya't ngayong Martes, April 8, 6 na pro-PUVMP Transport Group leaders naman ang biglang tumulak sa tanggapan ng Transportation Department sa San Juan City para makipagdialogo. Pero ang resulta, pagkatapos pa raw ng Semana Santa ilalabas ang panibagong guidelines. Ngayon, kailangan hintayin natin yung lalabas na mekanismo pagkatapos ng mga araw. At yun ang inaasahan namin na makakabuti para sa lahat. Consolidated na kami. Pabor sana lahat sa amin, sa mga consolidated. Hindi doon sa ayaw. Sila yung nagpapadelay ng programa. Sa ngayon, siniguro ng Land Transportation Franchising Regulatory Board ang patuloy na implementasyon ng programa. Pag-aralan natin yan, may committee tayo para dyan. And we'll just wait for the committee to decide and come up with a policy, an improved policy.
Malaking bagay rin daw kung tutulong ang Kongreso sa paglalaan ng karagdagang budget sa programa para ito ay may sa katuparan. Nagkakahalaga ng 2.8 million pesos ang bawat modern jeep na ipapalit sa mga traditional jeepney sa ilalim ng programa. Bagay na hindi raw kaya ng bulsa ng ordinaryong tsuper na barya-barya lang ang naiuuwing boundary. Kahit na hindi na namin hingin, if the congressman wanted to help, then they probably could na sila appropriate for this if they wish. Subsidy from the government. Kahit ano pa yan, 20% subsidy. Ngayon, kung ibibigay na libre, bakit hindi? Pero mukhang hindi doable yun. Sa programang ito, na malaking programa, hindi pa rin pinag-uusapan natin. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na tiyaking ligtas at maayos ang pagbibiyahe ng mga Pilipino sa darating na Semana Santa. Ayon sa Malacanang, inatasan ng Pangulo ang Department of Transportation at mga kaugnay na ahensya na paigtingin ang pagbabantay sa mga terminal, paliparan at daungan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, kailangan ng mahigpit na inspeksyon para iwas abala at ma-fast-track ang operasyon sa mga pampublikong transportasyon. Pinalalahanan din ng mga otoridad na magpatuloy sa pagpapatrolya at pagpapatupad ng batas kahit na Semana Santa. May direktiba po sa DOTR na dapat pong paigtingin ang kanilang pagmomonitor sa nalalapit na pag-uwi ng mga kababayan natin sa kanilang mga probinsya. At sabi nga po, nagbigay po ng order ang ating Pangulo, hindi lamang po sa DOTR, pero sa mga attached agency po, to ensure the safety and convenience of all the passengers. Pinoy Breakfast for Gwyneth. Ibinahagi ng Hollywood actress na si Gwyneth Paltrow ang kanyang healthy version ng pork tocino. Sa Instagram, proud niyang pinlex ng aktres ang video kung saan makita ang pagluluto niya ng tosilog. Yan ang tocino with sunny side up na isa sa mga paboritong almusal nating mga Pinoy. Tila natakam naman ang Hollywood celebrity na si Jennifer Garner na napacomment pa sa video na yan. Enjoy your comfort food, Gwyneth. Susunod, 14 na mga bangkay na recover ng mga rescuers sa gumuhong apartment complex sa Myanmar. Nawawalang mag-asawang Pinoy, pinangangambahang kabilang sa mga ito. At animal species na dire wolf, binuhay ng siyensya matapos ang mahigit 10 taon. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Natagpuan ng search teams ang 14 na bangkay sa gumuhong Sky Villa apartment complex sa Myanmar. Matapos ang malaking lindol doon noong March 28, nangangamba naman ang mga kaanak na Pilipino na baka kabilang na ang nawawalang mag-asawang Edsel at Alexis Adalid sa mga narecover na mga labi. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Patuloy ang pag-recover ng mga labi sa gumuhong apartment building na ito sa Mandalay, Myanmar matapos ang 7.7 magnitude na lindol, magdadalawang linggo na ang nakalipas. Kabilang sa nag-aabang ng balita mula rito sa Pilipinas ay mga kaanak na mag-asawang sina Edsel at Alexis Adalid na nagtatrabaho bilang guro sa Myanmar. Sabi po nila 70% po na si Kuya po at si Alex po, based po sa edad. Iyan ang posibilidad na kabilang ang mag-asawang Pinoy sa 14 na mga labing natagpuan, pero isa sa ilalim pa ito sa forensic examination katulad ng pagsusuri sa dental records para matiyak ang pagkakakilanlan. Parang durog-durog na po kami, sir, kasi hindi naman maganda yung balita na merong nakitang patay na bangkay na parang game over na din para sa amin yun pero at least makita namin yung mga labi. Pero ngayon pa lang, nanlulumo na ang pamilya Adalid. Dinala yung
papa ko ngayon sa hospital kasi hindi daw siya makahinga. Umiiyak po siya sa meeting kagabi kasi yung papa ko kasi sobrang tagal na kasi sir parang habang tumatagal sir parang wala na kami ng pag-asa sir na mahanap sila sir. Tuloy-tuloy ang koordinasyon ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamilya Adalid para sa update sa search operations. Kabilang sa Philippine contingent sa Myanmar ay ilang mga kawani ng Armed Forces of the Philippines. Ongoing pa rin po yung current mission nila doon, search and rescue operation. It's basically the element of time. When you say search and rescue, you are on a 24/7 because you're hoping that there will be lives are still that can be rescued. On the retrieval, it is assumed that as if everything is hopeless that you consider them already dead. Aminado naman ang pamilya Adalid na posibleng hindi basta-basta makadiskarte ang foreign search team sa Myanmar na nasa ilalim pa rin ng pamumuno ng military junta. Mahirap po yung pag-ask ng mga permission doon sa mga authorities doon sa Myanmar kasi alam naman natin kung ano ang status doon sa government po nila kaya hindi basta-basta po yung mga proseso doon kahit nga paghukay. Ngunit tiniyak ng AFP na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon sa Myanmar gamit ang specialized equipment sa paghahanap sa mga natrap sa mga gumuhong gusali sa Myanmar. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Isang araw bago ang araw ng kagitingan, hinamon ng ating koalisyon ng mga botante sa nalalapit na midterm elections. Git ng grupo, iboto ang mga kandidatong may prinsipyong ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ilaglag ang mga kandidatong umano'y kakuntsaba ng China. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Kung may bayani sa dagat, dapat may bayani din sa balota. Yan ang apela ng atin ito koalisyon sa taong bayan sa paparating na midterm elections, ang pagboto sa mga kandidatong pro-West Philippine Sea. Anila, sa mga susunod na lider ng bansa na kasalalay ang pagtaguyod sa teritoryo ng bansa sa gitna ng patuloy na panghihimasok ng China. Ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang laban ng mga nakauniforme. Laban ito ng buong sambayanan, mula sa kabataan hanggang sa kababayang mangingisda. Ayon kay atin ito co-convener Rafaela David, dapat iwasan ang mga kandidatong panig sa interes ng China. Those with no history of appeasement or collusion with pro-China interests, who will uphold our legal victories, stand in defense of our fisherfolk, and promote civilian leadership in West Philippine Sea governance. Ani David, mahalaga rin ipagpatuloy ang modernization program para sa uniform personnel na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kinilala naman ng grupo ang iba't ibang law enforcement agencies na nagtatangkol sa West Philippine Sea. Our frontliners have endured intensified attacks of harassment and intimidation by various Chinese vessels. Binigyan din ng Philippine Coast Guard at Navy, maging ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kaakibat ng pagtatangkol sa West Philippine Sea ang pangangalaga sa mga mangisda at yamang dagat doon. The continuous deployment of PCG vessels and air assets in the West Philippine Sea is not only to establish our presence in the area but also to support and safeguard the Filipino fisherfolk who ventured out in the West Philippine Sea. The West Philippine Sea, or WPS, holds immense potential for food sustainability and economic growth. Nauna nang inanunsyo ng atin ito koalisyon ang nakatakdang ikatlong civilian-led mission sa West Philippine Sea sa Mayo para muling igiit ang soberanya ng Pilipinas sa naturang karagatan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Halos bumangga ang barko ng Chinese Coast Guard sa isang Philippine Coast Guard vessel nitong weekend sa karagatan malapit sa Zambales. Ayon sa PCG, nangyari ito sa gitna ng pagbabantay ng 44-meter BRP Cabra ng Pilipinas para maiwasang makalapit sa teritoryo ng Pilipinas ang 99-meter Chinese Coast Guard vessel 3302. Ayon kay PCG spokesperson Jay Tariela, reckless at delikado ang ginawang maneuvers ng China at halos harangin na ang barko ng Pilipinas sa exclusive economic zone. Samantala, namataan naman ng PCG ang isang Chinese research vessel malapit sa Batanes simula pa noong April 2. Tinukoy ang barko na Zhongshan Dashui na posibleng gumagawa ng illegal na maritime research at hindi basta-basta dumaraan lang. Nakatutok na ang Coast Guard aircraft para i-challenge at idokumento ang paglabag ng barko ng China sa hilagang bahagi ng exclusive economic zone ng bansa.
Ayon kay Tariela, bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng China para pangatawanan ang 9-dash line na tinututulan na ng International Tribunal noong 2016. Isiniwalat ng Bureau of Immigration na isang kinilalang si Batman ang nagpasimuno umano sa pagtakas ng 5 Chinese nationals sa palabas ng bansa. Ayon sa BI, March 21 nang magsagawa ng rescue operation ng local police sa isang maliit na speedboat. Nagmula sa parang Hambatan Holo ang speedboat pero tumirik sa katubigan ng Tawi-Tawi. Sa rescue doon, nadakip ang 5 Chinese na pawang mga puganteng illegal alien at iniuugnay sa Lucky South 99 Pogo operations. Kasama nila ang 3 Pilipino na nagsabing sila ay mga bangkero na inatasan ng alias Batman na ihatid ang 5 Chinese nationals. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakakilanlan kung sino si Batman. Itinalaga na ng kampo ng dating Pangulong Duterte si Dove Jacobs bilang kanyang associate counsel sa kanyang depensa. Ito ay matapos ngang hilingin ng lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman ang pagkakatalaga kay Jacobs sa depensa. Tinanggap naman na ito ng International Criminal Court Registry noong April 3. Samantala, hinihiling ni Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema na itakda na ang oral arguments sa petisyong palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 4 na pahinang petisyon, iginigiit na walang karapatang arestuhin ang kanilang ama ng ICC dahil wala umano itong jurisdiksyon sa Pilipinas. Hindi naman dadalo sa ikatlong Senate hearing ng kaso ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte si Interior Secretary John-Vic Remulla. Sa kabila ito ng kumpirmasyon ng Malacanang ng pagdalo ng mga opisyal ng gobyerno sa hearing sa April 10. Paliwanag ni Remulla, papunta kasi siya sa official trip sa Washington DC at sa linggo pa makababalik. Sa tulong ng siyensya na ibalik ng isang American company ang isang hayop na itinuturing ng extinct sa kasaysayan. Isinilang ng Colosal Biosciences ang anila ay dire wolf puppies na sina Romulus, Remus at ang kapatid nilang si Khaleesi. Gamit daw ang tunay at purong DNA ng isang dire wolf. Mula po yan sa dating DNA na nakuha mula sa fossil at nabuhay mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas. Muling narinig ang kanilang pag-alulong October 1 noong nakaraang taon nang muling isilang ang dire wolf sa pamamagitan ng isang domestic dog bilang surrogate. Sa ngayon, naghahanap ng permanenteng tirahan para sa mga tuta ang kumpanya, katuwang ang American Humane Society. Sa aming pagbabalik, mid-season trailer ng hit action series na Incognito, ipinasilip. Diyan lamang po kayo magbabalik ang Balitang A to Z. Ipinasilip na ang mid-season trailer ng hit action series na Incognito, kung saan ikinuwento ng cast ang behind the scenes ng kanilang shoot sa Japan para sa inaabangang Nihon Saga. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. The contracts are in. All present ang cast ng hit action series na Incognito na pinagbibidahan ni na Ian Veneracion, Richard Gutierrez, Daniel Padilla, Baron Geisler, Anthony Jennings, Maris Racal at Kyla Estrada. Kasama ang writer na si Jay Fernando sa isang media conference nitong Lunes ng gabi, April 7 sa Quezon City. Ipinasilip na rin ang trailer para sa inaabangang mid-season ng naturang serye, ang Nihon Saga na shoot pa sa Japan. Ibinahagi naman ni Richard Gutierrez ang hindi malilimutang scenarios with co-stars habang ginagawa ang next chapter ng serye sa Japan. We shot this episode of Incognito in Yamagata, in Japan. Sobrang lamig dun sa lugar. At talagang snow everyday, non-stop rain, snowfall. Experience namin legit na snowstorm. And, you know, hats off to our crew. Kasi yung crew namin, sobrang hirap nila pinagdaanan nila, you know, manage
managing all the equipment, the cameras, the lenses, everything at the same time in that kind of weather condition. Talagang it was challenging for everyone. Habang si Anthony Jennings, ibinahagi ang kanyang favorite place para sa kanilang shoot. Siguro na-enjoy ko yung yung Italy namin kasi kung mas kompleto kami doon, buo yung group doon. Nagpasample rin si Maris ng kanyang Ilongga accent kahit OG Bisaya siya. Hindi mo lang marunong mag-Ilonggo, tono lang eh. Nahuli man ang dating, pilit humabol si boss contractor Ian Veneracion na nanggaling pa sa Singapore. Samantala, very happy naman si Daniel Padilla sa kanyang role. Ano naman kaya ang masasabi ni Daniel sa kanyang action star era sa Incognito? Lalo na't nasa dugo niya bilang Padilla ang bakbakan on scene. This genre is new to me and na-enjoy ko na yung genre na to. Wala naman akong gusto i-label na action star o wala. It's just a role also, you know. Lubos naman ang pasasalamat ng Incognito Stars sa walang sawang pagsubaybay ng mga manunood sa kanilang action series. Sobrang fulfilling para sa amin na pinapanood ninyo at minamahal nyo rin kami at yung show namin. So thank you. I really have nothing else to say but thank you. Thank you so much. And marami pa kayong aabangan na sobrang exciting. Marami pang pasabog na aabangan at misyong gagampanan. Kaya naman, patuloy na subaybayan at abangan ang Incognito dito sa A to Z. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Tingin sa langit, it's not a bird, it's not a plane. Pero bakit kaya lumilipad? Ano nga ba ito? Panoorin ang nakaka-GV na video. Allah! Ay! Ayun na! Mahulog niya dyan! Dyan! Yung pa naman dyan! Ayoko! Video na kasi Mabuti bumalik sa lupa. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Martes ay mula sa isang aktor na si James Daly. Ayon sa kanya, hindi ka maaaring magambala mula sa ingay ng maling impormasyon. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.